Hello mga kaibigan, welcome back sa aming channel. Ngayon, ating tatalakayin ang kaharian ng Disney sa kanilang bagong pelikula na pinamagatang Wish. Masyadong nakatuon ang atensyon ng palabas bilang tribute sa kasaysayan ng Disney, at ito ay punong-puno sa simula at dulo ng references sa kanilang mga classic hits, na nagpapaalala na sana yun na lamang ang aking pinanood kaysa sa Wish na isang kwento, na hindi kayang tumayo mag-isa bilang isang buo at malalim na palabas. Ang mga reference mula sa Peter Pan hanggang sa Bambi ay napakarami ngunit mababaw, at tila hindi naiintindihan ang signipikiya ng mga moments na kanilang hinila pababa bilang simpleng nostalgia bait. Tila yata bumabagsak ang intensyon at kalidad ng Disney Magic sa mga nagdaang panahon. Masyadong nakalaan ang atensyon nila sa kanilang pag-promote ng Disney 100th Anniversary event kaysa hayaang umagos ng natural ang istorya at plot. Kahit ang ilang mga musical numbers ay tunog manufactured at artificial kaysa sa mga klasikong palabas na tunay na memorable. Marahil masasabi na hindi ito kasalanan ng mga composers dahil hindi naman talaga tugma ang kanilang background sa modern pop music para mag-compose ng Disney music. Ang mismatch na ito ay halatang halata sa kabuuan ng mga musical numbers. Ang kwento ay nakaset sa fantastikong lugar ng Rosas, pero para bang hindi malinaw ang lugar ng setting at masyadong nagkukulang sa world building. Ang plot naman ng kwento ay nakasentro sa bida na si Asha, na umaasang matupad ang wish ng kanyang lolo, ngunit ang pangunahing antagonist na si Magnifico, ay mistulang tag-agaw lamang ng mga wish kaysa tagapagbigay. Nakakatuwa kung paano inexplika ng pelikula ang tema ng mga manipulatibong lider, at kung paano maaaring mabahiran ng kasamaan ang mga pangako at kahilingan. Ito sa tingin ko ay isang napakalaking missed opportunity. Sinayang lang nila ang potensyal para sa isang iconic at thematic na villain. Ang mga kanta ni na Dave Metzger, Julia Michaels, at Benjamin Rice ay malayo sa mga nagdaang hit tulad ng We Don't Talk About Bruno, pero may mga signs ito ng potential, lalo na ang Woodland Empowerment Sequence, na sa tingin ko ay nagkulang lamang sa tamang eksplorasyon. Ang eksplorasyon ng mga tematikong itinatampok sa ilang bahagi ay hindi naabot ang kakaibang taas at lalim na kailangan ng pelikula. Maging ang moral ng palabas ay hindi rin malinaw, at ilang beses na kinokontra ng mga aksyon ng bida, at maging ng development sa plot. Ang art style naman ay nagmimistulang isang calculated na design ng Disney, na ang tanging purpose ay para maging isang mabentang merchandise, kaysa sa isang tunay na medium ng storytelling. Oo nga, lalo na't ang Disney sa kamakailan ay mas kilala na bilang isang industriya kaysa sining. Sa buod, ang movie na Wish, ay nag-iiwan sa akin na nangungulila para sa mas authentic at tunay na Disney classic, na ipinagkakamuat sa atin ng matagal ng panahon. Totoo yan. Bagamat maaaring makuha nito ang mga batang manunood, hindi naman ibig sabihin na hindi na ito dapat maghatid ng enjoyment para sa mga matatanda na kasama ng mga bata sa pagnood ng palabas na ito. Nagawa nila iyon noon, at natitiyak ko na kaya nila iyon gawin ulit, kung susubukan lamang nila. Para sa mga nakaranas na ng mga naunang classics na gawa ng Disney, ito ay may malaking pagkukulang sa tunay na magic na inaasahan mula sa mga kwento nito. At yan ang aming review para sa animated movie na Wish. Sabihin niyo sa amin ang inyong opinion sa comments sa ibaba. Huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang mga review at diskusyon. Salamat sa pagsama sa amin, at hanggang sa susunod. Huwag kalimutan na mag-wish pa para sa mga kwentong tunay na bibihag sa ating mga puso. Maligayang panunood!